Let's talk about your complete denture. Complete ha, ibig sabihin, wala kang ipin lahat, taas, baba. Kaya, kompleto ang denture mo. Ha? Hindi ko maintindihan. Ang alam ko kasi, nung bata pa ako, pag sinabing bungal, wala kang ipin. Wala nga. Bungal yan bungal. Pag bungi, partial denture. Partially edentulous. No? So, may kulang-kulang ka lang. Ha? Hindi ko alam, no? Pero nakalagay sa Google, bungal is bungi din. Nakalagay. Pero simula pagkabata ko, alam ko pag sinabing bungal, wala kang ngipin. Bungal. Bubungalin kita. Tatanggalin ko lahat ng ngipin mo. Di ba? So, kayo na lang mano. Basta ang point ko lang, toothless. Wala kang ngipin. Lahat. Ridge na lang. Ridge na lang ang natitira. So, ang tanong, anong bite ng mga pasyenteng toothless? CD patient, ang kanilang bite? Ba't may bite? Ba't may kagat pa rin sila? Ay, naturo ko na yan ha. Babalik-balikan na lang natin. So guys, ang bite na rin-represent ng mga toothless or CD patients ay class 3. Underbite. Yan na. Ganito. Kapag wala ngipin ha. Di ba yung mga matatanda? Pag wala ng pustiso, ganito na. Ganito sila. So, tayong mga dentista, mga legit ha, hindi yung mga nagdidentistahan dyan. Ina nyo, gigigil na naman ako, naalala ko na naman. Tayong mga dentista, tayo ang gagawa ng bite nila. Ha? That is the reason why we're here. Kami lang. Hindi dental technician, hindi mga yung mga nagka-eyelash extension, baka nung nagigigil na naman ako aga-aga ha. So kami, ha? So ang unang proseso ng pagde-denture, ng paglalagay ng complete denture is impression. Ay, ba't ko ba to tinuturo? Para lang sa mga pasyente, ha? If ever lang, nasukatan kayo ngayon, after 3 days, you have to undergo trial. Wax trial. Ito, wax. Kandila. Kandila yan, no? Sindihan mo. Pagulungin mo! Charot. Sindi, tapos pagugulungin. Gago pala ito eh. Be, adik tayo doon. Be, dapat tinatrial, ha? Try. Parang sinusukat. Sukatin mo yung sapatos kung kasya ba sa'yo. Kung hindi, mag-adjust tayo ng size. Size 42 ka pala eh. Ba't kinukuha mo size 38? Ang laki ng paa mo. Parang ganun din yung denture, ha? So sa mga pasyente na, Dok, maluwag. Dok, masakit. Dok, hindi siya kumakapit. Tina-trial kasi yan, ma'am. Ha? Kayong mga gumagawa na bigla nyo na lang niluluto lahat, sinasalpak sa bibig ng pasyente nyo. Baka nang ina nyo, mga fake yan. Ha? Sa aming mga dentista, tina-trial. Guys, hindi pwedeng gumawa ang mga dental technician ng mga dentures. Hindi sila pwedeng humawak sa bibig ng mga pasyente. Kami lang! Kami lang talaga. Kasi Dok, nahihiya kasi ako magpatingin sa sa dentista eh. Baka kasi lait-laitin. Kanino ka magpapatingin sa panaderong hayop ka? Gigil mo ko. Alam ko kami lang eh. Kami lang ang tumiting. Kami lang ang may karapatan tumingin sa ngipin mo. Ay, sa amin ka lang magpapacheck up ha. Kiss mo nga ako. Charot lang. So, ganun ha. Ganon. Tina-trial. If ever man na hindi tama yung bite, wala sa centric occlusion, hindi ka makapagsalita, when you smile, hindi kita yung upper teeth, so tina-trial lahat. Kami lang ang may nakakaalam nun. Ha? So, syempre, tinatanong din namin yung mga pasyente, feel mo na ba, ma'am? How about the color? The shade ng ngipin mo? Okay ba? Okay ba, ma'am? Papalitan natin. Gusto mo maputi? Maputing-maputi? Yung malayo ka palang halatang ikaw na halatang ikaw na yan. Pre, si Ana, padating na. Paano malaman? Ang puti lang ngipin eh. Ma'am, binabagayan din yung kulay ng ngipin, ha? Yung shade ng ngipin, hindi na, pag tumatanda ka na, syempre, medyo madilaw-dilaw na tayo, ma'am. Huwag na tayong umasa ng mga maputi-puti kasi
Ang ina, malayo pa lang, kilala ng ikaw eh. So, the shade ng ngipin, ang shade ng ngipin ng inyong mga denture ay binabagay din sa complexion of the skin, the shape of your face. Parang ganun, ha? And the age also. Oh, nagmamatter siya. One of the factor. Ano pa? So, sabihin na natin, okay doc, ang ganda ng pustiso ko. Bilang ka nga, 67, 67, yun ang karamihan pinapagawa eh. 67, 68, no, bubulol ako. 67, 68, 69, 70, 71, 72, parang gano'n. Mississippi, sabi mo, Mississippi, pinapasa, and kinakausap namin, yung pasyente, saan ka nakatira? Ako ganun ako eh. Talaga, may sawa ka na, may anak ka na, landi mo, no? Charot, mga ganun lang, ha? Siyempre, kakausapin mo yung pasyente, parang, napipil niya ba na komportable siya magsalita? Siyempre, observation. Kasali niya sa oral diagnosis, di ba? So, sabihin na natin na okay na, komportable na ako. Wag ninyong ipapaluto ang pustiso nang hindi kayo komportable. Nang hindi ninyo nagugustuhan ang laki, ang kulay. Wag, ha? Advice ko lang. Para hindi yung, ang dami ko kasi naririnig sa mga pasyente, no, ang mahal-mahal ng pustiso na to. Bakit? Hindi ko siya gusto. Masyadong malaki. Masyadong nalalakihan sa ngipin. Di ba tinrial? Ha? Nung tinrial ba yan, tulog ka? Kaya hindi mo alam? Saan ba kayo nag-trial? Sa Zoom? Kanong ina mo? Saan ka nirereklamo? Ako gumawa niyan? Gusto ko gawa ko kayong GC? Huwag kang papayag, sa trial pa lang, huwag kang papayag na, guluhan tuloy ako, huwag kang papayag na ipaluto mo na hanggat di mo nagugustuhan sa trial. Yung kagat, yung laki, lahat na sabihin mo. Ha? Ay, dun kasi nagkakaroon ng problema. Okay? So, okay na. Eh, okay naman, sobra ka naman magalit. Kaya ko namang tiisin. Ano na siya? Paganda na siya. Charing-charing ko lang yon. Guys, sa una talaga, pag ano ka talaga, yung lalo na yung mga complete denture patients, ang tagal mong hindi na postisuhan, sasabihin mo, Dok, parang maluwag. Wala kang pagbabasihan ng kaluwagan. Kasi guys, talagang mahirap talaga magpostiso. Maluwag talaga, lalo na sa baba. Bakit? Kasi may dila. Yung retention, ang hirap pakapitin. So, kaya nga nauuso na yung implant with dentures. No? Implant, ini-implantan kayo, tinataniman kayo ng pangkapit, then dentures. Over dentures, ang tawag doon. Kaya nga nauso yun eh. Kasi mahirap talaga magpustiso. Kaya doon sa mga pustisong, doon sa mga complete denture patients na ang tagal nyo nang hindi na pustisuan, huwag nyo sasabihin na, ba't maluwag? Ganyan talaga. Ganyan talaga. Wala ka naman pagkukumparahan ng sikip eh. Hindi ka naman nagpustiso. Ha? So, ang gagawin mo, pakakapitin mo lang siya. You get used to it. You will get used to it. Mag-candy ka. No? Sipsipin mo. Ganun talaga. Tapos, paano naman ang pag-aalaga ng denture? Ang pag-aalaga ng denture, guys, hindi siya tinututbrushan. Ha? Huwag niyo tututbrushan. Ano, lagay pa kayo toothpaste? Because the toothpaste and the toothbrush, it's abrasive. Nakakagas-gas. So, merong mga soaking solution dyan na sa mga, sa mga Lazada. Kung saan nyo nabibili yung mga DIY braces nyo? Nagigigil na naman ako, naalala ko na naman eh. May mga soaking solutions dyan. Yung mga kung saan nyo ibababad para malinis ang inyong dentures pag suot nyo. Or you can use Sonrox. Sonrox? Amoy Sonrox yung bibig namin. Hindi, charing lang, dira. Muriatic acid. Eme lang. Ang sabi nila, detergent, no? So, dun mo lang siya lilinisin, no? Use detergent soap, detergent liquid, detergent bar, basta ganon, ha? Hindi toothbrush, hindi toothpaste. Pagsuot, Dok, paano yan? Ba't lasang lasang sabon? O, ganito. Kung lasang sabon, dun mo siya lalagyan ng toothpaste. Pero, lalagyan mo lang. Ha? Pupunasan mo lang. Para pagsuot mo, lasang mintul ba? Mintul.
Mintulit ba? Mintul. Ha? Naintindihan? Naintindihan na? So, for the first 24 hours, sabihin nyo na sa pasyente, for the first 1 week after i-deliver sa inyo ang mga dentures ninyo, guys, meron tinatawag na recall. Recall. Ibig sabihin, kung okay ba yung pustiso. After 1 week ha, ibalik mo. Dok, parang sumasayad dito. Dok, parang nagkakaroon ako ng singaw. Your ill-fitting dentures, ina-adjust natin. Yun lang, ill-fitting. Pero yung retention, wala na kasi tinrial yan sa'yo eh. Kung meron lang mga sumasayad, ha? Lalo na sa mga flanges. The flanges of your complete dentures. Ha? Asan yung flanges? Ito. Yan. So, after 1 week, ibalik mo na ha. Sabihin mo na dun sa nahihiya ako eh. Ba't nahihiya ka? Chat mo ako magsabi. Gagawa tayo ng GC. Ha? So, yun lang guys. Naiintindihan? Naiintindihan ba? May tanong? Wala. Class dismiss.